pasok kami dito sa Marawi, mas lalo na nandito kami sa may Dansala na parte. Ngayon, nasira yung baril na pinaimar sa akin na 50 caliber na dismount. Ngayon, nag-signify ako na babalik ako dito sa may sa may rice mill. Kaso naging problema, sinabihan ako ng officer ko that time na sabi niya sa akin, yung baril ba ang may sira o ikaw ang may sira? Sir, kako, nagsasuggest lang naman ako, sir. May sira yung baril. Kako, kung ipagpatuloy ko pa nagagamitin to, mas lalong lalaki yung damage niya. Mas lalong hindi natin magagamit. Yun ang sabi ko sa kanya. Sabi niya, for that matter, doon na lang kayo. Mag-standby kayo doon. Hanggang sa linubog-lubog na lang nila kami doon. Na hanggang insert sa estudyante, sa class 200, sa ISIP na ISIP QC, hanggang sa nakaibigan na namin, ang tingin na nga nila sa amin, bossing, classmate. Classmate na kasi alos araw-araw man kami palagi nakikita. Kapag mayroon silang ipapabaklas na roll up ng isang building, ako kagad yung nagbo-volunteer na kukuha doon sa para at least. Paano yun ini-execute? Ni-execute namin yan kapag, pero before namin i-execute, meron kami mga kasama na mga bantay. Nakabantay sila habang tatargetin namin yung isang building. Kasi, pero, puputukan nyo muna yun? Puputukan namin siya. Kapag walang resistant ng kalaban, continue yung bagbag namin. Pero hindi rin kami nagkukonsume ng bala ng ganun-ganun lang. Kung meron din nakikita na target ng mga kalaban, gaya na biglang tatakbo, pinapahabulan namin sila ng bala. Para kahit papano, ma-discourage yung plano nila kung paano nila kami replyan. May time ba na naalanganin ka doon? Yung parang munti ka ng samahan? Meron yung mga tinatawag na yung loss command. Nagkagaya ng pagbato ng nagre-request sila ng 105 or yung mga per support natin. Yun. Ay nabigyan na location, yun sa amin. Bumagsak sa amin noon. Bale, ang kasama ko doon, ako, si Master Ramirez, Belinsuna, tsaka si Daruya. Kaso si Master Ramirez, siya yung, hindi naman siya totally napuruhan, pero parang nawarsyak ang, niya ba, nawala yung pagkaano niya. Pero pumutok sa inyo? Sumabog talaga doon sa harapan namin. Ano yun? Misfire? Misfire lang siguro yun. Pero walang nawundid? Siya lang nawundid. Tapos si Daruya. Bali dalawa. Kaya linipad sila kagad. Pinalitan sa akin ng tao. Team leader ka na tayo? Team leader ako noon that time. Ano yung alam ng tropa na hindi sa kalaban yun? Nagaling yung tropa? Alam nila. Ang pagkakalam namin yun is tropa talaga galing. Alam din ng nagputok. Ngayon, tinanong rin namin kung sa amin ba yung pumutok. Yung pala, Marines. Marines yung sa amin. Galing sa kanila yun? Galing sa kanila yung putok. So paano yun? Pinatigil ka agad? Pinatigil. Pina-atras kami kasi dadalawa naman lang kami. Yung isang tagalod ko ng bala. Load ng bala sa 50. Yung taga-dugtong ng Ikaw talaga yung gunner? Ako yung gunner talaga nila. Ngayon, kapag nakadisrupt na ako, ngayon, kapag medyo clear na kunti yung area, kayo naman, para at least, kahit papano, maranasan nyo kung paano humawak ng Tawagin nyo ako kapag masira. Kasi hindi lang isa yung control ko dati na dismount na 50. Bali, 3 yung hawak ko na 50. Kasi ako lang yung mayroong ruptured remover. Ano yun? Yung pangtanggal ng, kumbaga yung barrel natin is sumabog, naiwan yung empty shell, pero putol. Hindi mo siya matatanggal, hindi mo siya mababalaan. Ngayon, kailangan mo na extra barrel. Okay lang kung palagi may extra barrel na binibigay. Ngayon, wala man. Kaya, tawag dito, punta naman ako doon, lipat na naman ako. Pero sasakay pa rin ako ulit ng tangke.
So parang ikaw yung nagiging main ano ng 50 caliber. Oh, kasi ako man yung pinaseminar nila dito that time ng ano kung paano gamitin yung dismount ng 50. Kaya nag-request pa nga dati itong 3rd Battalion na bibigyan ng dismount na 50. Kaso hindi man nabigyan. So anong nagiging papel ng 50 caliber operator nung time ng Marawi Siege? Malaking bagay yung 50 caliber na may hawak yung tropa kasi doon pa lang sa tunog, sabi na natin sa tunog at saka sa impact ng bala, parang napipilitan silang umaatras hanggang sa umiiksi yung ano nila, yung area nila. Ngayon kapag nang dahil sa putok nun, tsaka doon sa tirgas na ginagamit ng tropa na yung tinutubo, napapaatras talaga sila hanggang sa makukompress na sila, hanggang sa makuha na namin tong ano. Paatras. Yun lang yung ano, kinagandaan nun. Pero sa 50. Wala kang nagiging enkwentro sa, kasi ang kalaban walang 50, di ba? Meron din. May time ba na nagpupukan kayo gamit ang 50 nun? Na ang kalaban 50 rin yung gamit? Ikaw, 50 yung gamit ko, pero tinira ko ng sniper rifle. Tinira ko ng sniper rifle. Kasi ang 50 naka-standby lang, di ba? Na-pattern niya kung saan banda yung... Position mo. Hindi, yung kung saan banda yung butas ko na maliit. Kasi kunti lang yung silipan ko eh. Yung silip lang talaga. Tansyahan lang kung paano mo siya i-disrupt yung ano, sa building. Ngayon, pag alis ko, nung napisto ko na siya, na align ko na siya, ngayon, binigay ko kay Sergeant Daruya that time, yung assistant ko. Ngayon, ang nangyari, pag hawak pa lang niya dun sa ano, inalog niya, na pattern ng kalaban, pinutukan siya, basag yung barrel, pumasok pa dun sa butas. Pero bumangga siya dun sa may liig ng ano, ng 50. Yung pagbangga niya dun sa liig, nagkalat-kalat lang yung sharpnail sa katawan niya. So, hindi siya solid na ano, na buo na tumama yung ano. Wounded siya ngayon. Wounded siya. Pero sa ganda naman ng ano, hindi naman siya grabe. Minor lang siya, hindi siya major na ano. Ikaw sana yung matamaan. Ako sana yung matamaan nun. Kasi ako yung parang napansin niya siguro na ano, kasi yung putok halos nagsunod-sunod eh. Kasi meron kasing pinaparas na roll up. Kasi ang sabi is nandun raw si tawag to. Itong magsasaka, yung isang leader. Pilon? Hindi si Snilon. Si itong Mauti. So simula ang Marawi, nag-start hanggang matapos nandun ka? May 23 hanggang natapos, nandito kami Sa Marawi? sa Marawi. Hindi ka man lang nagalusan sa Marawi? Kahit pa paano, hindi man ako nakatikim ng ano. Pero ang nasa isip ko na dati, kako, dito na siguro magtatapos yung ano ko, buhay ko. Kasi ang dami mo nang ikwentro. Oh, kung sa dami ng enkwentro, yun talaga hindi ko talaga makalimutan. Yun nagtapunan kami talaga ng granada ng kalaban. Pader lang ang pagitan. Tinapunan kayo? Oh, tinapunan kami. Kaso yung tinapon niya sa amin, pumasok doon sa parang kanal. Hindi lumipad yung ano niya, yung primer niya. Hindi pumalo. Hindi pumutok, nakaipit pa rin doon. Kaya hindi namin siya ginalaw doon sa may building na yun. Malapit dito sa may land bank. So ganun kadikitan yung kalaban? Ganun kadikit dati yung kalaban. Pero 50 ka pa rin yung hawak? Oh, 50 pa rin yung ano ko. Kahit magkabulabugan na, minsan gagamit pa nga kami ng molotov para sunugin lang yung isang building. So malaking ano talaga yung 50? Malaking katulungan talaga kapag mga close battle na ano. Kasi yung impact. Yung impact, tunog pa lang. Diyan halos lahat nagpupukus yung mga kalaban. Yun ang palaging binabantay nila. Kung saan yung 50. Saan yung 2 o 3. Yun ang binabantay nila. Ngayon, di nila napapansin na yung tropa is gumagapang na pala. Kaya nakuha natin na dahan-dahan. Parang dinadivert mo yung kalaban. Oh, parang ang attention nila. yung atensyon nila mapupunta lahat sa'yo.
Yun ang kinagandahan nun. Pero, mas ano yun, risk yun sa'yo. Oh, race kung sa race. Pero malaking panalo kung ganun yung ano nila. Compare sa mas marami pa yung madamage na tropa. Ano pakiramdam na natapos yun? No natapos tong marami, Hindi. Sa sobrang tagal nyo sa gera sa Macau, hindi pa kayo nawala ng tapang o nalimuran na yan? ubos lahat ng tapang kung sa tapang lang nung gira dito sa Marawi. Kasi hindi ka man makatulog na maayos. Mapaumaga, mapagabi, may putukan. Di mo alam yung tinatawag na aksidente. Kasi kadalabas mo, di ka sure na buhay ka. Kasi kadalabas ng trupa, kung di wounded, may patay. Doon kami na, kumbaga sa mga, mas lalo sa mga kaklose namin. Kasi batalyon pa akong that time. Wala pa ako sa kumpanya. Pag abot ka ng kumpanya, dito naman, bombing naman yun. Bombing na. Bombing naman. So, nung time na yun, may mga nag-lose din ng buhay na kasama mo sa atin. Wala naman. Mayroon. Si Litsilda. Namatay siya. Namatay siya dito sa may Dansalan. Sniper yung bumira sa kanya. Bali ang dala niya is RPG. RPG na. RPG yung dala niya. Nandun siya sa school. Ngayon yung sa tinatawag na lang na tampuhan ng tropa na noon that time eh. Ang tawag is sa may Dragon. Oh, yung Dragon na nandyan. Yun yung doon banda galing yung putok sa kanya. Tsaka yung kalaban, hindi na sumisipat. Yung kung sino talaga yung mahagip kasi yung na-recover yung baril nun is may GoPro. May GoPro siya. Kumbaga sa GoPro lang siya nakatingin. Yung sniper rifle niya, nandyan lang, nakapisto lang dyan. Tapos may butas siya. Tsaka hindi mo siya ma-identify kasi sa sobrang dilim ng kasi sunog na yung building. Yung pala, meron pala nakaumang. Pero yung baril niya, may naka-attach na GoPro. May nakatouch, may scope na, may GoPro pa. Para buong buo talaga na nakikita niya kahit hindi siya magbabad. Para hindi yung mata niya. Expose yung katawan. Oh, para hindi na-expose yung katawan niya. Hindi rin siya mai-expose kasi sobrang dilim. Zero visibility talaga yung loob ng isang building. Kasi wala nang kuryente. Wala nang kuryente, tapos yung kulay ng pader, dati puti, ngayon naging kulay itim sa sobrang kapal ng usok nun. Paano kayo na-high moral sa loob ng 5 buwan? Na-high moral kami nung nagbigay na sila ng ultimatum na within this day, dapat makatay yung leader na ito. Kaya maraming nagbuwis ng buhay nun. Nung time na nun. Doon sa sino tong officer dati na Sir Umblas. Yan. Kaklose ko yan dati si Sir Umblas. Bossing pang ang tawag niya sa akin. Si Sir Umblas. Yun ang sabi niya sa akin. Nandun yung kalaban. Ganito, ganyan. Nandito sila. Di namin na-expect na yung ikakandak pala ni Sir Rambo that time is akala nila is briefing lang. Nandun lahat yung mga officer, pero di nila alam na yung tropa na nandun sa tangke na ambulance, kami, yung laman. I-receive na namin kung sino yung namatay na sinasabi nila. Ngayon, nung na-confirm ko na nandun pala yung 2 HBT, sinekrito pa namin habang continue yung briefing ni Sir Rambo that time. Sir Pahe, nandun din si Sir Pahe that time. Di nila alam na kuha na namin yung 2 HBT na target. Sinekrito pa yun eh. Dahil, Sinekrito pa. Para at least Kasi marami gustong mag-claim. sinong nakakuha? Pero ang nakakuha doon sa bangkay, kami mismo. Kasi kami nagsakay. Ako mismo nagsakay doon. Si Umar, sabi sa akin, baliktarin mo. Hindi ko man alam na dito para sa may batok yung tama niya. Pumasok yung daliri ko ngayon.
Puta, grabing suka ko. Nandun ako sa loob. Pero si Isnilon Hapilon, buhay pa. That time. Dito na siya binawian ng buhay. Dito na yung malapit na dito sa may ano. Sa may papuntang tawag to. Rizal. Pero gusto pang gamutin. Kung gagamutin, alanganin na rin siya. Sa sobrang dami na ng mga tama niya. Kumbaga, ang ginagamit lang nila, makakita sila ng panty liner or mga ano dyan, pampers. Yun yung tinatapal nila tapos nilalagyan lang na ano, na electrical tape. Hanggang maghilom na lang siguro yung sugat dyan. Paano nyo nalaman na nandun yung Di namin ini-expect na yun ang natarget ng 8. Tapos LRC. Tapos ang sabi rin ng mechanize, sila yung nakatama. May 50 ka, bakit di importin raw yung tinama? Hindi, may importin man yung ano, tangke, sabi nila. Hindi pwede. May 50 ka nga eh. Di mas maganda pa 50 na lang ginamit mo. Sabi sa kanya. Hanggang sa ano, para walang gulo. Sabi ni Rambo, nung dineclare namin na ano, Sinong Rambo? si Sir Almodovar. Tapos ang Iksono dati, si Sir Vortex, Sir Manawis. Ngayon, nung pagkakuha na, doon ko na pinpoint na si Isnilon Hapilon yun kasi pagkuha ko doon sa kamay niya, mayroon siyang bull ring. Yung bull ring na yun, doon ko nakita na ISIS siya talaga. Kasi may nakalagay doon eh, international terrorist. Ibig sabihin, hindi siya dito talaga nag-ano, doon siya talaga sa labas. Kaya pala hinahabol din pala siya sa labas. Si Isnilon. Binigay ko yun kay Sir Manawis noon. Yung sing-sing na yun. Eh pinapatago sa akin hanggang sa kinuha na ni Stray. Si Sir Serrano. Ewan ko na kung saan na napunta yung sing-sing na yun. So ikaw yung nagkuha sa bangkay? Oo, kami, ako, si Sarit Bungat, kami yung nagkuha noon, that time doon sa area na yun. Pero Noong pagka-declare na namin na, ano, sabi, i-voice out na nandito, doon na, nagsitalunan na yung trupa. Kasi, tapos na ang gira. Kasi nakuha na yung HBT, yung high value target. parang kay Moran. Oo, doon na naging, ano, champion na tayo, sabi ni, ano, Batcom. Hindi man sa reward yung hinahabol, kumbaga, para matapos lang yung gira. Kasi yun lang talaga yung, ano. Pero ang sabi is, nasa labas na, nakaalis na raw. Si Isnilon Hapilon, dumaan raw dyan sa lake. Pero, haka-haka lang pala. Hanggang sa napatunayan na nakuha na yung katawan, yun na, hanggang sa inutopsy. Yung baril niya, ewan ko kung saan linagay ngayon yung baril niya. Kasi kinuha yung baril niya, R4 pa rin yung baril niya. Maliban doon sa mga short arm na dala nila. Kung sa mga pira, alahas, wala silang dala. Talagang baril lang. Baril lang talaga. So nung nakuha si Isnilon Hapilon, tuloy pa rin yung gera. Tuloy pa rin. Bale, yung nung nakuha na si Isnilon tsaka si Omar Maute, doon na. Nagdahan-dahan na nagsisialisan yung by unit, by batalyon. Sipatan na. Pero before ka lalabas dito sa ground zero, napag-abot mo sa brigade, all accounted dapat body check. Pati gamit, kasi hindi man natin gamit na ano, gaya ng mga alahas or mga ano dyan. Check talaga lang. Check talaga lahat. Para at least wala tayong kaso regarding dito sa Marawi. Na ang sadya lang natin is tapusin yung away. So pag lalabas ka na may dala ka, talagang ma-hold. I-hold ka talaga. Simula yung ginawa doon sa Marines. Kasi Marines yung unang gumawa ng kamalian dito. Habang kasagsagan pa ng gira. Ilalabas mo, 50 million. Sa mo hanapin yung 50 million na yan. So nakuha yan. Nakuha yun. Na-receive.
So, masaya ka na kasama ka sa nagtampo sa Malawi. Oh, masaya talaga ako na nakasama ako at nakatulong tayo sa pagpapa-ayos ng ng gulo dito sa ating Islamic City. Hindi lang siguro sa Islamic City, kung saan pang mga lugar na pwede kaming i-import, lalaban pa rin kami. Kahit buhay pa yung nakataya. Oh, kahit buhay pa nakataya. So, tanggap mo na rin yung time na yun. Tanggap ko na. Nakadi ko na rin. So, okay lang. Oh, okay lang sa akin. Tanggap ko na. Proud ka na, naramdaman mo ba na hero ka sa Malawi, pagkatapos sa Malawi? Yung impact sa inyo. Yung impact sa amin na tinawag kami ng mga hero, nung binigyan kami ng bulaklak. Inabutan kami isa-isa. Doon pa sa mismong Wismincom. Sino nag-abot sa inyo? Sila, ang nag-abot sa akin dati, sino yung, dati? Limutan ko man. Basta inabutan kayo. Oh, inabutan kami isa-isa. Tapos kinantan pa kami. So, anong pa? Welcome home. 3rd Scout Ranger Battalion in companies. Lahat na yun, yung mga ranger pa lang yun. Halos lahat ng darating doon, binibigyan ng bulaklak. Binibigyan, civilian pa mismo nagabigay, mga taga LGU ng Zamboanga. Hindi lang sa Zamboanga. Pag abot naman namin din sa Lamitan, pagbaba ng barko, mga civilian, mga friends na mga officer natin at saka mga kapwa enlisted, nag-aabutan sila ng mga bulaklak. Kasi welcome kami sa kanila na buhay kami. Umalis kami sa, kumbaga, ang bahay na namin is sa Basilan. Pag alis namin, hindi nila in-expect na makakabalik pa kami na buhay. Sa dating kampo niyo? Oo, sa dating kampo pa rin namin. Kaya, grabing saya nila. Minsan, nagpadispedita pa nga si Uric Borigay. Kahit si Ross Borigay, nung kasagsagang buhay pa siya. So, grabe, doon din bumalik yung tiwala ng taong bayan sa mga Sa Marawi lang talaga. Doon nila nakita na ang pagkakalam nila dati sa Ranger, kapag dito sila nag-surrender, kakatayin sila. Di nila alam na maganda pala kapag dito sila sa atin nagsusurrender. Grabing record itong itong 3rd Battalion na ito. Halos lahat ng mga leader siguro dito, maraming nakuha. Mapa-7, mapa-8, mapa-9, mapa-batalyon. Halos lahat, record niya lahat yung sa Marawi. Hindi lang sa Marawi, kahit sa Basilan, kahit sa Hulo. So, parang yan yung talaga yun. Ground talaga. Parang ang pinaka-ground na ata ng itong 3rd Battalion na ito, dito lang siguro sa sa Marawi, Hulo, Basilan. Diyan lang kay Pek. Dito lang. So, ikaw yung servisyo mo, halos dyan lang naging. Halos dito lang nabuo yung magpo-Portlong Pinako. Halos dito lahat nabuo. Kaya kahit sabihin nila na, Ching, lipat ka na dito. Punta ka na dito sa dati mong unit. Kinukuha ka na ni sir. Ayaw ko, kako. Mas maganda ang samahan dito. Kako. Walang iwanan. Kako sa kanila. Kako, dito na rin ako magre-retire. Kako sa kanila. Sa pagdadala ng tao, bilang isang platoon sergeant, ano yung hindi mo makalimutan na karanasan sa kanila? Sa encounter man o sa operation, mga tao. Bilang isang leader. Bali, wala man ako masabi dyan regarding sa tao ko. Kasi yung mga tao ko, full support man din sila na sumusunod sa akin kung ano sasabihin ko. Kasi hindi man lang para sa akin yung ginagawa ko. Para sa kalahatan. Tapos kung sino man yung mapupunta sa akin na tao, doon ka na naman kay Antay, bibihin na naman kayo doon. Sabi nila, hindi ko sila binibibi. Nagkakaroon kasi sa akin ng kumbaga,
akyat kami, mga 10 days, 15 days, or 45 days kami yan sa taas. Pagbaba, sabi ko sa kanila, bibigyan ko sila ng moral. Hindi man sa uwian ang naibibigay ko sa kanila, kundi yung team building. Nagti-team building kami, hindi lahat inom. Puro pagkain yan. Bibili kami ng pagkain, or magpapaalam ako. Yung section ko or sa team ko, yun ang dadaling ko sa dagat or sa ano. Magbabanding-banding lang kami doon. Pero, hindi pa rin kami nagkukumpiyansa. O, kumbaga, security lang muna kayo. O, yung kalahati naman. Para at least ano, para maibigay ko lang sa kanila yung kagustuhan din nila. Para hindi lahat nakapokus lahat doon sa ano. Kapag trabaho, trabaho. Kako, strict rin talaga ako. Kapag nandito tayo sa baba, kako sa kanila, trabaho lang. Pero kapag nandun tayo sa labas, barkada kung sa barkada tayo. Pero kapag nandito tayo sa loob, kako, walang barkada, trabaho lang muna tayo. Para maganda yung samahan. Importante. Oh, kailan mo rin talaga silang para i-refresh yung utak din nila para hindi rin nai-stress kumbaga may problema sila. Lalo. Oh, kapag may problema kasi kung minsan sinusulo, hindi sinishare, hindi namin na minsan hindi rin namomonitor yung doon sa ibang team na may ganito na palang problema. Iakyat pa sa bundok. Ngayon, inakyat pa sa bundok. Di mas lalong di nakapag-focus. Ngayon, ang ginawa niya ngayon, nagpatiwakal. Nagtayo-tayo. Alam niya na isa ng buhay niya. So, importante din talaga. Importante din talaga yung isang leadership ng isang team leader tsaka So, number Platon one, Sergeant. concern ng team leader. Lalo na sa rin yan. I-identify mo yung kasama mo kung may problema o Makikita mo man yan kasi matagal mo silang hawak. Kaya nasabi mo papalit-palit pa yan. Iba yung team leader nito, iba yung platoon sergeant niya. Kasi kapag team leader ka, mararamdaman mo. Kasi ang platoon sergeant, dalawa lang yung hawakan mong tao eh. Compare mo dun sa team leader na mas mabigat ang responsibilidad nun kasi 6 yung hawakan niya eh. Kung ano yung sasabihin mo dun sasabihin ng platoon sergeant, sabihan niya lang yung dalawang team leader, tapos. Sir, napaabot ko na yung yung kasagutan na inaano mo. ano yung unit na hindi mo makalimutan? Unit na hindi ko makalimutan. Ito. Ito talaga. Bakit hindi mo makalimutan? Hindi ko talaga malimutan kasi Ano itong kumpanya na ito, angat sa iba na ito, dito ako napaiyak Bakit? nung tinapon ako. Doon ako sa baba ay galing ako ng ng palengke. Sumama lang ako sa palengke. Pagbalik ko, nabunot yung pangalan ko na matatapon ako sa 3rd Battalion. Ayaw na ayaw ko pumunta ng 3rd Battalion kasi galing na nga ako doon. Grabing iyak-iyak ko. Grabing paluiloy ko sa CEO ko. Wala talaga. Kay Sir Lunggakit noon, that time. Pero bunutan yun. Bunutan. Halos lahat. Dati, iniiyakan tong kumpanya na ito. Tong kumpanya na ito. Maraming gusto mapunta dati dito sa kumpanya na ito. Kasi angat raw sa lahat.